Isang mapagpalang araw muli sa inyo guys. Ngayong araw po na ito'y gagawa tayo ng isang simpleng merienda o pagkain na tinatawag nating burritos. Ang burritos po ay nagmula sa bansang Mexico. Kung ako po'y tama. Gumamit lamang po ako dito ng giniling. Beef giniling, ginisa sa sibuyas, bawang, paminta, konting oyster sauce, at konting asin. At dito po yung mga ngailangan tayo ng kamatis at sibuyas. Kaya simulan na natin ang pagbabalot guys at gawin na natin. So ito po ang ating tinapay na tinatawag. Ito po yung ginagamit din sa tacos. Malambot po ang kanyang texture guys na mabibili nyo rin kahit sa supermarket. Gumamit din po ako dito ng cream cheese. So halika, pahiran na natin ang ating tinapay. So kumutsara lamang po tayo ng cream cheese at ito'y ipahid natin sa ating burritos na tinapay. At makaraan lamang ang ating cream cheese, gumamit din po ako rito ng Heinz mayonnaise. Kaso ang Heinz po na ito ay may sama ng loob, kaya po siya pinangalan ng Heinz. So ipahid na rin po natin sa ating burrito sa tinapay. So depende po sa inyo kung gaano karami kayo kalakas kumain ng mayonnaise at cream cheese. At dito po ay maglalagay na po tayo ng karneng baka. So lagyan lamang po natin sa naaayon sa lakas nating kumain. At pagkatapos natin lagyan ng ating giniling na baka, dumakma na rin po tayo ng mga hiniwa nating kamatis at sibuyas. Maaari rin po natin lagyan ito ng kahit anong kulay na gusto natin guys. At dito ay nilagyan ko rin po ito ng lettuce. Ito lang po ang nakayanan ng ating budget Kaya tipid-tipid na lang tayo. At pagkatapos ng lettuce ay mga kailangan din tayo rito ng mais guys. May mga nabibili namang mais na nakatilatan. Ganito guys. Talagang naknakan ng sarap guys ang burritos na ito. Maaari nyo rin po siyang lagyan ng kanin dahil ang original burritos po ay talagang may kanin. Kaya't sobrang bigat sa tiyan guys ng burritos o pagkain na ito. At dito po inilagyan ko rin ito ng cheese para lalong sumarap ang ating burritos na tinapay. Pagkatapos nan guys, ito'y babalutin na natin. So medyo may kaliitan po ang tinapay na nabili natin. Kaya depende na rin po sa inyo kung paano nyo babalutin ito. Ako po'y pinagpatong o pinagyakap ko lang ang magkabilang dulo. Yan guys. Ang sarap hindi ba? Tama-tama rin sa mga taong nagda-diet ito. Imbis na magkanin o kumain ng mga mabibigat na carbohydrates, ay mas pipiliin ko na pong kumain ng ganitong burritos dahil na sa healthy na talaga nakakaiwas pang magpadagdag ng timbang. Kaya't yung mga health conscious dyan, maaari nyo rin gawin to at talagang masisihan pa kayo sa sobrang sarap. So ito po ang pangalawa nating balot. So lagyan muli natin ng hiniwang kamatis at sibuyas, lagyan ng mais, at depende po sa mga gulay na gusto nyong i-add dyan. Pwede nyo rin po itong lagyan ng avocado, carrots, pipino, papaya, okra, kangkong, hindi po guys. Mukhang ibang lutuin na yon. So guys, ito, pwede naman yung balutin ng ganito para hindi naman tumapon o tumagas ang mga karning inilagay natin dyan kapag ito'y kinakagat na natin. Minsan pa naman kayo, hindi makapaggigil sa kagat. At maaari rin po natin itong lagyan ng cheese o kahit anong cream cheese guys. Depende na rin sa inyo yan. Dahil kapag gumawa kayo ng burrito sa pagkain ganito, depende na po sa inyo kung anong mga
ibang gulay na pwede nyong i-add dito. Basta yung healthy lang guys. So and guys, binalot na rin po natin ng ganito. Tamang-tama rin ito pambaon ng mga bata sa eskwela. Kung yung sandwich natin ginawa nung nakaraan ay talagang itinapon sa basurahan ng aking anak, siguro naman sa pagkakataong ito'y may ibigan na niya ang burritos na ito. Kaya't muli guys, sana nasundan nyo kung paano ginawa ang burritos na ito guys. Depende yan sa inyo guys. Pwede nyo naman lagyan ng konting kanin para mas mabigat sa tiyan. Kapag sa mga taong bumabiyahe, abay pwede rin yung baonin ito. So maraming salamat guys sa inyo sa mga oras ninyo at hari naway kahit papano'y may napulot kayo. Bye bye!